Isa sa ibinabahagi natin ng isang araw ay yung mapang-abuso na interest rates ng isang nagpapautang na app na pinag-uusapan sa social media. So, tinutukoy po natin ang Grab Philippines. At base sa lumalaganap na balita, umaabot ito sa 230 to 300% per annum. Pero sa nakikita natin na computation na ipinopost ng isang citizen, so sa 5,000 na pautang, binabawasan sila ng 77 pesos per day sa loob ng 5 araw sa isang linggo or 5 days in a week sa loob ng 4 na buwan. So sa kabuuan, nasa 6,000 plus ang maibabalik na salapi sa loob ng 4 na buwan. At kung buuin natin ito sa loob ng isang taon, so nasa 70% lang ang interest na ipinatong ng Grab. So similar din dito ang GCash na nagpapautang din sa mga users. So base sa ating computation, umaabot sa 80% ang interest na ipinatong ng GCash sa 5,000 na loan. So sinasabi or ipinapakita sa app na nasa 3.99% ang interest per month. Pero kung kukumputin natin, lampas sa 3.99% per month ang kanilang kinukulikta na interest. So sa 5,000 na loan amount, ibabalik ng isang user 755 pesos sa loob ng 9 na buwan. So kung i-compute din natin in a yearly basis, so nasa 80% ang ipinatong nila na interest. So itong 70% na patong sa loan ng Grab at yung 80% na patong sa loan sa GCash, ito ay labag sa ating batas. So ang nagiging desisyon ng Korte Suprema tungkol sa long-term loans dapat hindi lalampas sa 24% per annum. At kung ito ay through lending app or online loans, dapat hindi lalampas sa 30% per annum. At kung short-term loans naman, dapat hindi lalampas sa 3% per month. So itong mga kumpanya na ito na nagpapautang na lumampas sa 30% per annum ang kanilang interest ay pwedeng makasuhan o ireklamo sa korte. Dahil ang interest na ito ay makonsidera na unconscionable. So maliban sa mga app na ito, isa sa pinakakilala na nagpapautang sa ating mga komunidad na sobrang mapang-abuso ay ang 5/6 ng mga turko. So ang 5/6, yun ang umaabot sa 240% per annum na interest. Kaya kailangan talaga na magiging mahigpit ang ating batas, magkaroon tayo ng mga pulisiya na mahinto ang pang-aabuso ng mga namumuhunan. Dahil meron tayong batas na nakasaad kung ilan ang ipinahintulot na interest rates. Pero hanggang ngayon, patuloy na nakakalusot itong mga abusado ng mga negosyante. Kaya mga kababayan, panahon na para magkaisa tayo. Magtulungan tayo na titindig para sa ating kapakanan o interest natin bilang isang borrowers o isang ordinaryong mamamayan. Dahil kung patuloy tayo na mananahimik, patuloy din tayong aabusuhin. Kaya kailangan natin na magkaroon ng representante na titindig para sa atin at gagawa ng mga batas na magproteksyon sa atin laban sa mga pang-abuso. Kaya nandito ang samahan ng ang tagapagtanggol ng mamamayang borrowers. Ito ay naglalayong ipagtanggol ang kapakanan o interest ng bawat mamamayang Pilipino na nangungutang para hindi sila maabuso. Kaya tayo ay nananawagan sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon na susuporta sa advokasya na ito para sa darating na araw magkaroon tayo ng representante na kumakatawan sa atin para sa pagbuo ng mga pulisiya o mga batas na magtatanggol o magprotekta sa atin laban sa mga pang-aabuso na ito. Hindi imposible na makakamit natin ang tagumpay kung tayo ay magkakaisa. Kaya suportahan po natin ang advokasya ng ang tagapagtanggol ng mamamayang borrowers o ATM para sa bawat Pilipino. Maraming salamat mga kababayan sa patuloy ninyo na pagsuporta.